Okay, so good evening once again. Dito naman tayo sa pag-practice sa trade ng gold versus US dollar. So as you can see, yung price natin is lumalapit siya sa support na minarkahan natin. No? So here in 37.59, so unti-unti niyang nilalapitan yung price. No? So if the price ma-break niya yung level na to, so yung strategy natin is mag-sell tayo dito. Okay? Pero dapat make sure na yung price is nag-close below the support area. So that's my condition before mag-enter ng trade. Okay? So well, in the 4-hour time frame, makikita natin na yung gold is uptrend. Okay? So nakita niyo yung moving average is the price is above our moving average na 50 period. So it means yung gold ngayon is uptrend. Pero may probability pa rin na mag-retrace muna yung price bago siya lumipad ulit. Or puntahan niyo yung mga key levels natin. Right? So ngayon, hintayin natin mabasag yung support dito. Right? So once nag-close yung price below the support area, mag-sell ako. Okay? So, pwede din siyang maging support ito. 37.50. So, pwede kang mag-buy pag umabot yung price dito sa 37.50. Pero hindi yan natin gagawin. No? Yung gagawin natin is mag-break na yung price dito. Okay? Kasi yung tina-target ko dito is ito. Ayan. 37. Something like that. Last night, natalo tayo. Gabi, natalo tayo. Point, 0 point, negative tayo, no? 0.21 yung talo natin kagabi. So, hopefully, mabawi natin, nagawin natin ng 0.05. Yun. Kaya lang ma-break at saka mag-sell. Maganda mag-trade pag 9 p.m. up to 11 p.m. Kasi napaka-volatile na ng gold. So, may possibility talaga na i-break yung mga support and resistance. So, yan yung mga natutunan ko sa mga pag-trade ko o pag-practice. Okay, so by the way, this is a demo account na wala tayong pinasok na pera dito. Ayun, demo, it means practice lang, no? Paper money. Ayan. So, kailangan natin ma-master yung strategy before tayo pumasok sa live account. And I am planning to take a challenge sa prop firm, specifically sa Funded Next. Actually, pang ilan ko ng pag-take ng challenge sa Funded Next pero hindi tayo makapasa-pasa, no? Kasi hindi pa natin na-master yung strategy na ginagamit. So, ayan. Now, here in 4-hour time frame, notice niyo yung mga candlesticks is unti-unti nang lumiliit, no? So, for me, pag ganon yung galaw niya, may tendency na humihina yung buyer. Okay? Yun sa pag-intindi ko, iwan ko lang sa ibang mga trader kung ganon din yung pag-intindi nila. Pero for me, pag humihina na yung candlestick, kung lumiliit na siya, from here tumataas and then biglang humihina yung candlestick, it means may retracement or may reversal na mangyayari. Okay? Yun. Parang bibigay na siya pa baba. Yun. Tayo na natin, guys. O, yan. Pero dapat yung candlestick is nag-close below this line, no? Para masabi natin na bearish na siya. Yan. Pero may support level din dito. Ayan. Mag-close na sa 15 minutes pero hindi pa niya na-break. So possible. Okay. Balik siya pataas.
Dito, mukhang itatouch na yung moving average 50. Baka mag-bounce back. Tapos, paino natin. Ayan. So, wag maging excited, no? Hintayin mo na bago ma-close yan. Bumababa. Pero, hindi pa siya nag-close. Ayan. Hintayin na natin. 1 minute. Ayun, nag-break na sa 1 minute. Baka tumaas bigla. So, sa 5 minutes, hindi pa. Yun. Hintayin na natin. See? Nakita nyo, no? Kung nag-enter tayo agad-agad, so baka ma-stop loss tayo. Kasi hindi pa na-close below the support yung price. So, maganda sana pag sa M5 or sa M15, nag-close yung price dito. So, pwede tayong mag-sell. Yun. Hintayin natin mag-close yung 5 minutes. Yun. Tagal pa ang 5 minutes. Hintayin natin sa 1 minute. Oh. Mukhang hindi niya mapibreak. So, pag may rejection dito, possible tataas pa yung price. Ayan. Pero hintayin na natin na mag-close. Wala. Wala. Okay, so ayun na, unti-unti nang lumalapit yung price. So parang babasagin niya na talaga. So parang nagano lang siya nag-retrace, no, nag-bounce back. And then feeling ko is babasagin niya na to yung support na to. Okay? Hintayin na natin na mabasag. Hintayin na natin na mabasag. Tagal. Okay, so hintayin natin na break. Mag-close below the... Oh! Nahuli na tayo. Nahuli tayo. Sige lang. Hintayin na natin na bumalik siya sa... bumaba na. Tuloy. Hindi tayo. Sige. Sayang, hindi tayo nakapag-sell. No? Okay. Sayang. Okay. So sa retest, sa pullback, pwede tayo mag-sell. No? Ayan. 7. Sayang na sayang. Sige lang. Ganun talaga. Ayan. So kung nag-sell tayo kanina, no? So dapat meron na tayong 40 pips. Sayang. Ayan. Pwede na mag-sell. Sabi natin kanina, dapat yung price is mag-close below the support. So ayan. So yung SL natin, above dito. So around 93 pips. So for the TP, dito sa 51 pips. So ang target natin is 50 pips lang.
Ayun. Mukhang hindi ayon. Sang-ayon yung ating trade. Pero okay lang. Right. So kung matalo tayo, around $8. Tayo natin. So negative. Yun. Mukhang babalik sa taas. Anyway, kung ma-hit yung SL natin, okay lang. Kasi hindi naman sa lahat ng oras tama yung ating analysis. Ang importante dito is one trade at a time. Saka na-follow naman natin yung ating rule kanina, di ba? Di ba? So, pag pumunta dito yung price sa 52, panalo tayo. Kung hindi, edi talo. Ayun. So, mukhang bababa pa yung price. Hintayin na natin guys. Naku. Hintayin lang. Oh, parang hintay na natin guys na matipi. Ayun. So, malakas na ngayon ang seller, no? Ayan. So, profit na tayo ng $1 guys. So, hintayin lang natin na pumunta doon sa ating target. Alright. Oh, ayan. Sige, hintayin na natin matipi guys. Wow. Grabe yung gap. See? Meron na tayong $3. So, yung target natin, kailangan ma-hit. TP. Oh, grabe. Alright. So, guys. Itong babalik sa taas. Sige, hintayin lang. Kailangan ma-TP hit natin yung ating trade.
Okay guys, malapit na tayo matipi. Oh, right. So sige, baba pa baba. Ngayon guys, malapit na tayo magtipi guys. Oops. Sige, baba pa, please. Baba pa baba. Kunin mo na yung TP natin. Yun. Actually, pili mo na siya ito magamit yung trailing stop loss. Sa trailing stop loss, adjust mo yung stop loss. Yun. Okay. Ah, sayang. Kulak-kulak po. Mahit yung trailing stop loss. Sayang yung trailing stop loss. Secure na. Anyway, para ma-secure mo yung profit mo, i-apply mo yung trailing stop loss, no? I-adjust mo yung stop loss na sa profit side. Anyway, so panalo pa rin tayo ng $1.42 sa trade natin, no? So not bad. So mas mainam na no na ma-stop yung trailing natin kaysa ma-stop loss tayo. Anyway, profit naman tayo for tonight. I think $1.21. Anyway, so that's end our trade for tonight. So this yung date natin ngayon is September 24, 2025. So that's all for tonight. Bye-bye.